Update sa lumubog na oil tanker sa Bataan at rescue operations ng PCG dahil sa bagyong Karina at Habagat. Ating pag-uusapan kasama si Rear Admiral Armand Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Rear Admiral Balilo, magandang tanghali po. Pasig Dale, Ninya, magandang tanghali po sa lahat ng mga taga-subaybay. Sir, hingi lang po kami ng impormasyon tungkol sa lumubog na motor tanker Terra Nova sa Limay, Bataan kahapon. Ilang litro ng fuel po ang karga nito at ano po ba yung detalye at dahilan ng paglubog o pagtaob ng barko? Pasig Dale, hindi ko masyadong narinig yung huli mong sinabi. Ano lang po yung ilang litro po ng fuels ba yung karga ng tanker at kung may dahilan na po ba o natunto na po ba yung dahilan ng paglubog o pagtaob nito? Base po doon sa document na binigay sa atin, ang laman po ng motor tanker Terra Nova ay 1,400,000 liters of industrial fuel oil. Ngayon po, yung dahilan ng paglubog, na-interview na po namin yung kapitan, saka yung mga crew, pero ongoing pa po yung investigation at bibigay po namin sa inyo yung tamang information pagkatapos po yung investigation. Well, so far po sa inyong investigasyon, wala po bang naging violation itong MV Terra Nova sa paglalayag nito sa kabila po ng masamang panahon, sir? Nag-order na po si Secretary Bautista ng joint investigation ng Marina at ng Coast Guard. At initially po, nung naglayag ito ay wala pong public storm warning signal na nakataas doon sa Bataan at kaya po siya pinayagang maglayag. Pero alam niyo ho, sa ganitong pagkakataon, ang lagi pong naming sinasabi, ang master ng ship ay yung kapitan. Siya po ang makakapag-decide kung kailangan tumuloy o kailangan nang bumalik. At yun naman po yung ginawa ng kapitan, nakita niyang masama yung panahon, pero masama yung panahon kaya nag-decide siyang bumalik. Pero ang nangyari po ay parang nagkaroon ng derangement at nagpahatak po sila sa isang barko pa. Sa kasamaang palad lang nga po ay napatid yung linya na umahatak sa kanila at wala na sila ng kontrol sa barko. At yun na po ang naging dahilan kaya sila nag-submerge at nagsalok ng tubig at tuluyan pong lumubog. Sir, base po sa ulat, ito pong working fuel ng barko ay tumagas na. Gaano na po ba kalawak yung inabot ng oil spill at ano po yung mga hakbang na ginagawa natin ngayon hinggil dito? Pasig Dale, kaninang umaga, doon sa report na ipinadala sa atin, yun pa rin yung tansya ng mga personnel natin on the ground na around 2 kilometers lang yung oil slick tsaka oil seal na nakita. At yun naman ay galing pa sa engine, no? yung working fuel ng barko. At wala pong dapat ipangamba kasi mukhang na-secure naman ng mga crew yung kanilang mga tangke bago sila nag-abandon ship. Ang ginagawa po natin ay naglagay na po tayo ng dispersant at kukolektahin po natin yung mga emulsified oil. Sinabi niyo po na nakaambang umabot sa bahagi raw ng Manila Bay ang posibleng oil spill. Ano po ang ginagawa natin para maiwasan po ito? Alam mo Ninya, wala pa namang leak doon sa tangke nung nasabing barko, no? Pero may instruction po si Admiral Gavan na we should prepare for the worst scenario. Kaya nga po nag-coordinate tayo sa mga LGUs at naghahanda po tayo na kung sakaling talagang tumagas ay makaresponde po tayo ng maayos. Base po sa trajectory ng langis, vis-a-vis po yung hangin at saka po yung current ng dagat, ang maapektuhan po talaga ay itong Manila, Navotas, Bulacan at Pampanga. Kung ito'y maglilik sa ngayon ho. Kaya nag-coordinate na po tayo at nag-dispatch tayo ng personnel doon sa mga areas na yan para mag-monitor po at makipag-ugnayan doon sa mga local government units.
Sir, sakali naman pong tumagas itong 1.4 million liters of fuel, gaano po kalaki yung magiging damage nito at hanggang saan kaya aabot ang oil spill na ito? Dale, hindi ko masabi no, yung damage na maaaring idulot nito, but definitely it will create an environmental catastrophe. Yun nga yung we're trying to avoid, na hindi siya kumalat, ano? Sapagkat alam naman natin na nung nakaraang motor tanker Empress, naapektuhan po yung hanap buhay, yung marine environment doon sa Mindoro. At yan po ang ating sinusubukang i-avoid na hindi mangyari. Okay, pero sa kasalukuyan po, sir, ay tinatanggal nyo na to. Ano, gaano karami na po ba yung inyong parang, kumbaga na siphon out na fuel? Wala pa niya, no? Wala pa namang operation ng siphoning. Mag-uusap pa lang kami nung owner tsaka po nung salvage company. Hihingin namin sa kanila yung details ng siphoning at tsaka kung ano pa man doon sa operations nila. So habang ganyan po ay patuloy po na tumatagas yung fuel mula po sa MT Terra Nova? Wala pa pong tagas doon sa tank. Doon pa lang po sa engine ng barko. Minimal pa lang po ito. Okay. Doon naman po tayo sa sakay ng MT Terra Nova. Nailigtas na po na yung 16 mula sa 17 sakay ng crew nito. Kumusta na po sa ngayon? At ano po ang update doon sa isa pang tauhan? Kaninang umaga, Ninya, na-turn over na natin sa pamilya yung 10 na rescue ng Philippine Coast Guard sakay ng Melchora Aquino. Madaling araw po kanina, nandito yung pamilya nila. At sila po ay nasa kalinga na ng kanilang mga pamilya. Yun naman pong isang nasawi ay na-turn over na rin po natin doon sa kanilang family. At yung nasa Bataan na 6 ay nakauwi na rin po. Sir, sa ibang usapin naman po, kumusta ang inyong deployment ng rescue teams para sa rescue operations dahil sa naging epekto ng bagyong Karina at Habagat? Gaano karami po ba yung nakadeploy ng PCG para dito? Dale, no? Halos lahat ng personnel dito sa Metro Manila ay ginamit natin para magligtas at mag-evacuate ng mga kababayan natin during the Typhoon Karina. Nag-rescue tayo ng unang gabi pa lang sa San Juan, sa Mandaluyong, as far as Cavite, North Caloocan, dito sa Kamanava. At sa ngayon ho ay naka-standby na yung mga nakabalik na po, yung mga tauhan natin, naka-standby. At although naka-standby siya, naghahanda pa rin po na kung sakaling bumagsak na naman ang malakas na ulan at mayroong pangailangan, ay makakapag-deploy ulit tayo. Mula po sa inyong datos, saang mga lugar po yung karamihan ang nangangailangan po ng rescue dahil po sa mga naging pagbaha? Alam mo, Ninya, na-overwhelm kami sa mga tawag. No? Halos lahat ng areas ng Metro Manila ay mayroong nagpaparescue. Dito pa lang sa pinakamalapit sa amin, itong Caloocan, Malabon, Nabotas at Valenzuela, ay talaga pong nagamit natin yung mga tauhan natin at napakarami pong request ng rescue. Okay, pero ito ay meron pa bang natitirang kailangan i-rescue po? Kasi may mga nare-receive nga tayong mga information, yung iba po during that time, no, nasa bubong ng kanilang bahay. Marami po ba kayong na-rescue na ganito? Marami po. Meron tayong mga tinulungan na evacuate na nasa bubong ng bahay na hanggang leeg na po yung tubig. Pinrioritize po natin yung mga bata at saka mga matatanda at may mga kapansanan. In fact, meron din po tayong mga dialysis patients na in-evacuate na trap po sa isang dialysis center dito sa Manila. Pwede ko lang ihabol lang. How would you compare this po, itong rescue operations ninyo nung panahon, let's say, ng Ondoy? Mas mabigat po nung Ondoy. Ito, sandali lang eh. Yung Ondoy, medyo matagal at talagang nabigla tayo. At least dito parang isang araw lang na talagang tuloy-tuloy ang ulan at nakapag-responde tayo kagad sapagkat may mga preparation tayong ginawa. Mga ilan po yung na-rescue nila? Wala akong data niya kung ilan eh. Makikita naman po sa social media namin yung mga na-rescue natin. Wala lang po akong data kung ilan. Wala pa pong consolidation na akong hawak. Pero once na meron, i-update po kayo.
Sir, siguro po mensahe nyo na lang sa ating mga kababayan mula sa Philippine Coast Guard. Well, yun dun po sa motor tanker Terra Nova, ginagawa po natin ang lahat ng kaya nating gawin para po hindi na kumalat yung langis na laman nitong nasabing barko. At nagmamobilize po tayo ng tao, ng mga gamit, at kinakausap din po natin yung mga experts at humihingi rin po tayo ng tulong sa private sector para mapagtulong-tulungan nating ma-prevent itong oil spill. Maraming salamat po sa inyong oras, Rear Admiral Armand Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.